Mayroon ka bang tanong o kaibigan? Ikaw ba'y naghahanap ng kasagutan? Ikaw ba'y nalilito o kaya'y naguguluhan? Ating saliksikin ang kasulatan. May bumabagabag pa sa iyong isipan, mga bagay na di lubos maunawaan. Narito na ang sagot sa banal na kasulatan. Halina't atin ang pag-aralan. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Siya sa atin suriin ng lubos. Subukin mo kung ito ba ay tunay ngang sa Diyos. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Pag-aralan natin. Yan, tayo ay bumabati sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At live po tayo ngayon. Medyo late lang po mga kapatid at tayo ay mayroong pinanggalingan. Pero pinilit po natin na makapag-live kahit na saglit lang. Dahil meron po tayong isang bagay na gustong bigyan ng linaw. At hindi na po ako gaano magbibigay ng mahabang introduction mga kapatid. Kasi gabi na, mag-shoutout lang siguro po ako habang hinintay natin si Brother Gomer. At meron akong mga nakikitang mga pangalan na gusto ko pong batiin. Ayan, nakita ko si Sister Susan Garulacan. Ayan, si Madam President. Si Brother Gomer siguro ay parating pa lang sa bahay. Ano? Sige lang, habol ka lang. Si Brother Bobby Flores ng Romblon. Ayan, binabati natin. At nakita ko rin yung pangalan ni Sister MC Tibor. Maayong gabi, sabi niya sa tanan. Yan, magandang gabi rin sa iyo, Brother Bobby. At si Brother Nelson Canyula from
Mayundon, Los Baños. Ay, si kapatid ni MC Tibor ay nasa Zamboanga. Wala, nasa ating, nakauwi ka na pala. Okay, si Engineer Ruben ay binabati din po natin. Aldrich Richard Aluba. Magandang gabi. Sabi niya, Brother Johnson, watching from South Korea. Oh, South Korea pala ito si kapatid na Richard Aluba. Oh yes, yes, Brother Bobby. Pag natuloy kami dyan sa Romblon, hindi kami natuloy dahil nga sa Baguio at na pag-usapan namin ni Elder Pidakan na ano tayo, sa next na fellowship, lubin ng Panginoon na magandang panahon ay nandyan po kami. Ano, at magkita-kita po tayo dyan. So, ngayon pong gabi, mga kapatid, ay alam ko makakahabol si Brother Gomer. Ano, si Sister Presi Contreras ay binabati natin at siguro mabilisan ko lang i-shout out sila kapatid na Susimo de Guzman, si Tilata Mila Ninimo, Brother Alex de Sacramento at Sister Maria at ang Marquez Bay Corporation, ang Gubat family at Aquino family, of course yung Country VG Foods, at ganoon din po mga kapatid si si Service Kuiko, ano? Sir Arnel, si Brother Arnel Samera, Brother John at Sister Mercy. Andyan din po si kapatid na yung Tamayo family. At siyempre, si Brother Alas at Mami Sim. Diyan din si Brother Bong Ikban na kararating lang sa kanila. Galing po dito nagbakasyon. So, yun lang. Mahirap pag mag-isa tas yung ang ating lalamunan. Dahil lang mga kapatid, ha? Inom tayo ng mainit na tubig. Okay. So, tayo po ay magsimula sa pangitan ng prayer, Brother Gomer, at sikapin mong makarating. Meron po tayong magandang sasagutin na isang pasabog, kaya lang, isa po itong pasabog, kaya lang, sabi nga sa kumbaga sa quitis ay supot. Anyways, ipag-prepare natin mga kapatid na patnubayan tayo sa ating pong gagawing sa episode natin ngayon. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay muling humihiling sa inyo ng patnubay. Hindi po kaming tulungan na makapaghayag, may pagtanggol ang katotohanan sa maayos na kaparaanan. At turo po sa amin ang mga bagay na dapat po namin ibahagi sa mga taga-subaybay. At ito po nawa ay magdala sa amin sa isang maayos at mas mayaman na mga impormasyon na mga dapat malaman ng mga taga-subaybay. Ito po ang aming dalangin at hiling sa Panginoon Jesus. Okay. Meron pong mga nagpasa kasi, mga kapatid. May mga nagpasa sa akin ng video ni Brother Rolin Indigo. May karugtong na yung kanyang pangalan ngayon. Ito po ay isang anti-Trinitarian na nagpapakilala naman na Seventh-day Adventist. Ano po? Siya po ay anti-Trinitarian at kaya namin sinagot yun dahil nung binatikos niya si Brother Richard. So, sinagot po namin yung kanyang video. Ang akala namin ay sasagutin niya yun point by point, part by part. Pero hindi ko alam kung may sagot siya. Pero hindi ko naman kasi gaanong hinahabol-habol yung kanyang program dahil nakita natin na hindi naman gaanong malalim yung kanyang mga presentation. Ang totoo niyan ay dapat ay magkakaroon po ng pag-uusap sa pagitan ng grupo namin. Ang challenge ko po kasi ay group, para lahat ng mga anti-Trinitarian ay magsama-sama. Hindi yung isa lang haharap tapos mag-iingay naman yung iba. Kaya dapat bibigyan ng pagkakataon na magsalita. So okay na po sana yun. Kaso lang, ang gusto niyang gamitin reference ay isa lang.
Tapos napansin ko po mga kapatid na ang daming paligay-ligoy kausap, eh, umayaw na ako dahil hindi makapag direkta. Ang unang-unang nire-request ko, bigyan niyo ako ng makakausap, pag-usapan lang yung paksa. Wala nang maraming palitan. Pag-usapan ng paksa, yung rules. Ay, kaso lang, siya yung nakikipagsagot. Ang daming sinasabi ay hindi naman ako mahilig makipagpalitan ng gano'n. So, nung sabihin niya na isa lang ang gagamiting reference, ay hindi na ako nakipagtalo. Eh, hindi na. So, ibig sabihin, hindi natuloy yun. Kasi isa lang ang gusto niyang gamiting reference. Eh, hindi po pwede yun. So, ang nangyari, mga kapatid, ay ipinagyabang niya yon na umatras kami. Hanggang ngayon, ipinamamarali niya yun na umatras po kami, mga kapatid. Kilala niyo ang grupo namin. Wala pong inaatrasan ito. Pag umatras po kami, ibig sabihin nakita namin na hindi dapat patulan. Yan lang yon. Kung may mapagkakamalang umatras, ang ibig sabihin ay nakita namin na waste of time lang. Kasi bakit ka makikipag-sharing ng limited lang yung gagamiting reference. So, hindi tayo po puwedeng pumasok dun sa maliit na kulungan lamang ng kanilang argumentation. Ngayon, gusto ko pong iparinig itong challenge niya po dito, na dito natin kinuha yung pamagat na pasabog at hamon ni Rolin Indigo ay palso. O gusto ko sana ilagay doon ay supot na pasabog kasi hindi naman masama actually yung salitang supot hindi naman masama yon. Ibig sabihin, halip na pumutok ay sumirit lang. Oh, yun yung tinatawag na supot sa mga paputok, mga kapatid. Huwag niyong bigyan ng maling kahulugan yun kapatid, ano? Di ko na nga nilang nilagay sa title para hindi mampangit. Ngayon, ito po, mga kapatid, kasi parang napakatapang at nakakatakot ang dating. Kasi ito yung sinasabi niya, eh, no? Sige nga, paki-volume. Good morning po, Brother Johnson, Brother Johnson Maikan, and Brother... Ulitin natin. Kulang sa volume. Good morning po, Brother Johnson, Brother... Narinig Johnson po ba, Maikan, mga and kapatid? Brother Richard Thompson, Brother Gomer. Actually, tinapos ko po yung video nyo. Sabi nyo sa akin, kawawa naman itong si Roland kasi naniniwala na ang... Pansinin niyo po, sabi niya tinapos niya raw yung video namin. Pero ang pinagtataka ko dito ay isang kapiraso lang yung kanyang binigyan ng pansin. To. Spirit ay galing sa Ama. At ang sabi mo, kawawang-kawawa itong si Roland talaga kasi ang study ni Roland ay Roman Catholic talaga ang dating kasi naniniwala si Roland na ang Holy Spirit ay galing sa Ama. Ito pong mga sinasabi niya, mga kapatid. Hindi ko alam kung mismong narinig niya sa bibig ko ang mga eksaktong salita. Kasi ako, ang gagawin ko ngayon ay yung salita niya mismo sinulat ko para hindi natin pwedeng mabigyan ng ibang diwa yung sinasabi. Tingnan niyo ha. So hindi ka pala naniniwala na ang Holy Spirit ay galing sa Ama. Yan, tingnan niyo ha. May konklusyon siya na ulitin natin ha. Nahina lang kasi, bakit kaya mahina to? Ay, narinig niyo po ba, mga kapatid? Hindi ko marinig dito eh. Teka lang ha. Ang monitor dito, hindi ko marinig. Ay galing sa Ama. Yon, okay. So, ulitin natin para ito yung video niya, mga kapatid. Richard Thompson, Brother Gomer. Actually, tinapos ko po yung video nyo. Sabi nyo sa akin, kawawa naman itong si Roland kasi naniniwala na ang Holy Spirit ay galing sa Ama. Yan ho. Hindi ko alam kung mayroon bang sinabi si Brother Richard, Brother Gomer yan. Kawawa itong si Rolin kasi naniniwala ng Holy Spirit galing sa Ama. Kasi kung wala ho kaming ganyang salita, ibig sabihin ay nakakatakot po na manood kayo sa video ng kapatid na ito na hindi nyo sigurado na binabago na po niya yung ating mga sinabi.
Kasi hindi ako naniniwala na sasabihin ni Brother Richard, Brother Gomer na kawawa itong si Rolin kasi naniniwala na ang Holy Spirit galing sa Ama. Parang lumalabas na hindi ka maniniwala na yung Holy Spirit galing sa Ama. So, tingnan niyo po kung paano po napipilipit yung mga sinasabi po namin. Tuloy natin yan. Magsabi ka lang, Brother Gomer, kung stop ko at meron kang gustong linawin. Tingnan niyo Sabi mo, kawawa itong si Rolin talaga kasi ang study ni Rolin ay Roman Catholic talaga ang dating kasi naniniwala si Rolin na ang Holy Spirit ay galing sa Ama. O, yan ganun daw. Papakita ko po sa inyo mamaya. Sige. So hindi ka pala naniniwala na ang Holy Spirit ay galing sa Ama. Tingnan nyo sabi niya, pinanood niya yung buong video. Mamaya ipakita ko po sa inyo yung video, yung title para masundan nyo kung meron ba kaming salitang ganon. Sige. Mo, ang paniniwala ko ay Roman Catholic. So hindi ka pala naniniwala na Holy Spirit ay galing sa Ama. O sige, since umatras ka doon sa topic natin, kasi hindi ka man, ayaw mo yung sa topic na kulang yung source, na reference, Bible and Bible alone tayo. Yan at least umamin siya na hindi tayo pumayag na isa lang yung reference na gagamitin. Meron siyang gustong reference, yun lang ang gagamitin natin. Kasi yun lang ang alam niya Siguro yun lang ang napag-aralan niya. Kaya doon lang siya nagtatago. Ngayon, ang nangyari, di umalayaw tayo. Sino ba namang sino ba namang matinong makikipag-usap, isa lang yung source na gagamitin? But sana kung Bible. Hindi ito. Paniniwalaan ko na ang Holy Spirit ay galing sa Ama at ang Holy Spirit na meron sa Anak ay galing din sa Ama. Paniniwala. Ayan. Ito, unawain natin kasi Bisaya po siya. So yung grammar niya sa Tagalog ay hindi tama. Kasi parang ngayon pa lang siya maniniwala. Paniniwalaan ko, ibig sabihin, future pa lang. Siguro, ang gusto mong sabihin, Brother Rolin, ay titindigan ko. Baka ganun ang ibig niya sabihin. Unawain natin kasi ganun yung Bisaya na hindi expert sa Tagalog. Hindi naman nila ito. Inaiintindihan natin yon. Sige, ulitin ko lang Sige. Na kulang yung source, na reference, Bible and Bible alone tayo. Paniniwalaan ko na ang Holy Spirit ay galing sa Ama at ang Holy Spirit na meron sa Anak ay galing din sa Ama. Yan. So, yung salitang galing sa Anak, galing sa Ama, ay yun daw yung gusto niyang tindigan namin. Okay? Pakinggan man natin ang buo, tapos sagutin natin Paniniwalaan ko yan The source of the Holy Spirit is yung Father. At yung Holy Spirit na ni-fill doon sa Anak ay galing sa Father. Ito mga kapatid sa mga Tagalog, alam kong iba ang dating sa inyo kasi parang paniniwalaan ko. Yung salitang paniniwalaan, future kasi yun Parang lalabas, hindi niya paniniwala. Pero alam naman natin paniniwala niya yon. Siguro, nawamali lang talaga siya ng grammar kasi nga ay iba yung Bisaya sa Tagalog. So, tingnan natin. Ama. So, paniniwalaan ko yan. So, ikaw hindi ka naniniwala dyan. So, tingnan mo nagbigay siya ng salita na hindi kayo naniniwala dyan. So, ang tinutukoy siguro niya ako, Kuya Sid, hindi ko alam kung sino sa amin. Bible and Bible alone tayo. Bible and Bible alone tayo, Brother Johnson o Micah. Isama mo na sino ba yun? Si Dizon, yung dat-dat na, yung grabing dat-dat niya dyan sa faith. Tignan niyo po yung mga salita niya, mga kapatid. Mahalata po natin ay hindi siya maginoong gumamit ng mga termino. Kaya nga, gusto ko talaga sanang ititle dito Pasabog ni Rolin Indigo, supot Kaso lang ayaw natin sabayan siya sa ganoong uri ng mga, kumbaga, yung uri ng sayaw niya. Sige. Sa niya, sa YouTube niya. Isama mo na si Cesar Dizon Diaz. Ano tayo? Hindi tayo mag-live. Actual tayo kasi nandito ako ngayon sa Manila. So ang topic natin, paniniwalaan ko na ang Holy Spirit ay galing sa Ama at ang Espiritu na meron sa Anak
ay ang Ama mismo ang nagbigay sa kanya. Ayan, linawin lang natin sa mga Tagalog ha. Ulitin natin. Hindi po tama yung grammar niya. Ibig sabihin ay titindigan niya. Ang terminong ginamit niya, paniniwalaan ko. Iba kasi yan, Brother Rolin, sa Tagalog eh. Marami kaming taga-subaybay, mas marami Tagalog. Kaya dapat ay sinususukan ko ito, hindi para laitin ka, kundi para itama yung grammar na iba yung termino mong ginagamit doon sa pinaniniwalaan mo. Parang hindi ka pa naniniwala eh. No? Paniniwalaan. Ayun. So, ayan. Lilinawin ko sa mga Tagalog kasi baka magtaka po kayo. Sa kanya. Yun yung ano natin. Kasi hindi ka man naniniwala ng Holy Spirit ay galing sa Ama. Sinasabi. Yan. Tinan nyo ha. Hindi daw kami naniniwala. Ay maghanap ka ng video na sinabi namin hindi kami naniniwala ng Holy Spirit galing sa Ama. Okay? Sige. Ako na ang Holy Spirit, na ang teaching ko ay galing sa Roman Catholic. Kasi sabi mo, ako daw ay naniniwala ng Holy Spirit ay galing sa Ama. Sabi mo, Roman Catholic yung teaching ko. At saka meron pa binabanggit doon na quotation from the Roman Catholic. Mamaya mga kapatid, babasahin ko, ay papakita ko mismo doon sa video na tinawalakay namin kung ano yung sinasabi kong paniniwala nila na galing sa Catholic. Kasi dito, nilaro niya na eh. Kumbaga, ginusot na niya. Ginulon na niya. At hindi yun ang point of argument namin kung ba't kami sumagot sa kanya. Sige. So, i-prove natin. Bible and Bible alone tayo kasi ayaw mo doon sa history, sa yearbook na history, Yan yung gusto niyang gamitin eh. Uta lang. is the history at ayaw Yearbook history. SOP doon sa, kasi sabi mo, kulang yung source natin. So, ngayon, Bible and Bible alone tayo. Huwag na tayong walang SOP, walang SDA yearbook, Bible and Bible alone tayo. Paniniwalaan ko ng Holy Spirit, ang source ng Holy Spirit ay ang Ama at ang Spirito na meron sa anak ay ang Ama din mismo ang nagbigay sa kanya. So, go tayo. Maghanap ka ng vinyo dito lang sa Metro Manila. Huwag sa malayo. Yan pakatapang na tao, di ba? Kasi siya ang gumawa ng topic na hindi naman namin paniniwala. Di batihin mo sarili mo, ikaw gumawa ng topic. Hindi naman namin paniniwala yan. At ito, mga kapatid, pasensya na. Hindi ko planong, bigla na lang akong nakita ko si Brother Gomer, natatawa. Kaya natawa na rin tuloy ako. Okay. Mga kapatid, gusto ko pong ipakita ho sa inyo yung dahilan kung bakit kami sumagot sa kanya. Actually, ito po yung yan, sagot ng PNM sa video ng isang anti-Trinitarian Adventist. Yan yung sinagot namin, yung video niya. Ngayon, napapakita ko po sa inyo mga kapatid, yung part na naroon yung aming sasagutin. Kasi kabisado naman namin, excuse me, kasi kabisado namin na ang doktrina ng anti-Trinitarian at kung saan yung magiging problema nila. Actually, ito, mahabang video po ito, sinagot namin. So, tingnan po ninyo. Papakinggan natin yung aking unang binibigyan ng punto. Sige. Sige lang. Kaya pag hindi mo yan binibitawan yung Trinity doctrine, ito pong pagbalik ng Panginoon. Ito talagang hindi ka talaga liligtasin. Bakit liligtasin ang Panginoon? Hindi mo nga sinasamba yung totoong Diyos. Yung gusto mong simbahin dito sa lupa, ay gusto mo yung God, yung God, the Spirit, the third person of yung sa Trinity. hindi niya madiretso yung third person of the Godhead kasi alam niyang may ganun eh. Ito mo to nakakatawa ito eh. Dito lang nagbabakil siya rito eh. Matalisod siya sa termino na mismo gagamitin niya na mahuhuli siya rin eh. Ay gusto mo yung God, yung
God the Spirit, the third person of the, yung sa Trinity. Yun yung paniwala mo na yun ay separate from Jesus Christ. Yan ah. Yan yung dinidiin niya. Yun ang sinasagot namin. Yung paniniwala natin na ang Holy Spirit ay separate kay Jesus Christ at sa Ama ito. Yun ang paniniwala mo na yun po ay separate from God the Father. Yan. So, ayan. So, hindi sila naniniwala na yung Holy Spirit ay separate sa kay Jesus Christ at separate sa God the Father. Yan. So, ito yung point of argument, Brother Gomer. Ito yung sintro. Actually, hindi lang yan no? Hindi lang yan. Pero, yung paggamit ko ng reference na ginawa niyang sangkalan, na binasa ko ng buo yung mga reference, tapos doon sa dulo yung binigyan ko ng diin, yun yung pinag-initan niya. Samantalang sabi niya, pinanood niya ng buo, pero nagtataka ako bakit yun lang yung napansin niya. Yan. Ngayon, ito po kasi mga kapatid. Yung sabi niya, yun ang paniniwala mo na yun ay separate from Jesus Christ. Yung ang paniniwala mo na yun ay separate from God the Father. Sabi niya. So, ibig sabihin, kaya ko ito pinaparinig mga kapatid, noong una pa man, pinarinig ko to. Ito yung video niya ng una na sinagot namin Kasi yan ang tinututulan natin, yung part na yon, at yun ang part na sinasagot ko kung bakit ako nagbasa ng paniniwala ng Catholic. At isa pa, yung pong bintang nila na ang Trinity ay galing sa Catholic. Ayan. So, makikita niyo po yung nalilito siya doon sa termino. Ibig sabihin, dito sa pinarinig po natin ay hindi po yun ang focus na hindi namin pinaniniwalaan na yung Holy Spirit ay galing sa Ama. Hindi po yon, manabo yon. Brother Gomer, meron ka bang gustong sabihin dito? Ay, nakamute. Yung sinasabi kasi yung Brother Johnson, kasi una, yung kaisipan po kasi ng anti-Trinitarian tungkol sa banal na espiritu, una sa lahat, walang personality yung banal na espiritu. Hindi siya separate being. Yan po kasi yung context ng Trinity ng Catholic. Na yung banal na espiritu ay galing lang siya sa Ama. Ang ibig sabihin, walang separate being. Ang ibig sabihin, yung pagiging being ng Holy Spirit is from the Father. Yun yung tinututulan kasi natin dito. Kasi nga, nakikita naman natin, alam naman natin yung paniniwala ng mga anti-Trinitarian na kaya nga meron silang paniniwala na si Jesus Christ yung Holy Spirit Di ba yan nga yung paniniwala nila. So ang ibig sabihin, ang Holy Spirit ay hindi siya persona. Hindi siya separate being sa Father and Son. Kaya ang ginagamit dyan yung procession. Ibig sabihin, nanggaling lang sa Ama at saka sa Anak. Yan. Kaya titingnan po ninyo yung history niyan mga kapatid, yan nga ho yung pinag-awayan ng Eastern Church at saka ng Western Church nung 10th century, no? Diyan sila, kumbaga, yan yung matinding pinagtalunan nila, Brother Johnson Yan yan. Mabuti ninina mo, Brother Gomer, kasi iba ang contention niya, iba yung definition niya, yung sa salitang galing sa Ama. Correct. Doon Iba sa yung definition niya, Brother Johnson. Yan. Alam mo, kaya siya lumalaban ng ganyan na literal na Biblia lang. Kasi gusto niyang palabasin yung letra for letra. Lilinawin ko, Brother Gomer, kasi kanina nagbibitaw ko ng salita na hindi tayo tutol na ang Espiritu galing sa Ama, yung pre-existence niya, yung sariling pag-iran. Naniniwala ako o tayo na galing sa Ama, pero hindi yung umiral lang siya dahil sa Ama.
Hindi Yun, yun. hindi yung being niyang pinag-uusapan doon, Brother Yun. Johnson. Halimbawa, Oo. yung term, halimbawa, ako ay galing kila Brother Johnson. Oh. Ano yan? Yung personality ko galing sa'yo? Yung Yan. bang ibig sabihin yun? Yun yung dahilan kung bakit ginamit natin yung salita. Ngayon, iba yung pagkaintindi niya yon doon. Binibigyan niya ngayon ng maling interpretation. No? Kaya itong tanong ito, hindi tapat eh. Hindi. Gusto na ngayon palabasin na kaya gusto niyang dumibate dahil hindi daw tayo naniniwala na ang banal na espiritu galing sa Ama, tapos sasabihin niya, Biblia lang. Ay, ang problema rito, kung tutusin, pagkakataon natin na mapahiya siya eh. Kasi iba yung interpretation niya doon sa mga terminong yon. Ano? Yun, kasi ganito Brother Johnson, halimbawa, nung sabihin ba ng ating Panginoon, halimbawa, magbasa tayo ng ilang halimbawa. Halimbawa dito sa 15:26 ng Juan. Tingnan po ninyo mga kapatid ha. Ito kasi yung pinagmamalaki nito eh. Sabi rito, datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Yan kasi yung gusto niyang tirahin. Ang problema, Brother Johnson, ito bang sinasabi dito ni Jesus Christ na yung Holy Spirit ay mula sa Ama? Yung bang being niya ang pinag-uusapan dyan? Yan yung sinasabi po natin. Oo. Sa kanila, ang termino na galing sa Ama, yung being ng Holy Spirit galing sa Ama. Yon. Ontological. Kumbaga, nilikha lang or kaya yung binasa natin, kung yung binasa natin galing sa Catholic, copulates eh. Nag-copulate yung Father and Son, nag-produce ng Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi eternal ang existence ng Holy Spirit. Actually, hindi nga person sa kanila eh. Yan nga yung punto. Yun yung tindigan niya ngayon. Gagamitin niya itong talata na ito para palabasin na ang Holy Spirit galing sa Ama. Ay, ang problema, ito bang talata na ito, mga kapatid, personality o yung being ng Holy Spirit ang pinag-uusapan? Isa pa, Brother Gomer, hindi natin to ginamit na argument para tutulan na yung Holy Spirit ay hindi ipinadala ng Ama. Yung kasi yung kanyang yun yung kanyang contention na wala itong personality ayon doon sa mga konteksto niya na sabi nga niya separate. Yun hindi niya pinaniniwalaan. Yun Kaya yung punto. Kaya kunwari maghamon ng debate. Yan. Ngayon, kung maghahamon ka ng debate, ang patunayan mo na ang Holy Spirit walang sariling being. Yan. Dapat yun ang patunayan mo na ang Holy Spirit hindi persona. Yan. Walang sariling person. Oo, galing lang siya sa Ama at sa Anak. Yan lang dapat mong patunayan kasi yan ang paniniwala nyo eh. Yun. Ngayon, sisiluhin niya tayo, Brother Gomer, kaya sabi niya, Biblia lang, kasi ito gagamitin niya. Alam mo, kumbaga, ganun sa karubdob na manalo sa debate. Oo. Pero ang totoo, katulad nun, nung hinamon niya si Brother Richard, ano sabi niya? Ano ang kanyang kondisyon? Dapat, yearbook. Yearbook daw. Tsaka magpadala muna si Brother Richard yearbook ang gagamitin. Tapos magpapadala muna si Brother Richard ng stand niya kung pag-aaralan niya muna. Para bagang ganito, halimbawa, mag-gira tayo pero wag mong gagamitan yung missile mo. Ano lang? Dapat, lang ang gamitin mo, shotgun lang. Pero makikipag-gira ako sa'yo. Ganun ang gusto nang mangyari. Okay? Suntukan tayo pero igapos mo yung kamay mo, ha? Ganun yun eh. Maghahamon ka ng debate pero lilimitahan mo yung resources ng kadebate mo. Yun yung gusto niya. Tapos ipinagmayabang niya. Yan, umatras eh. Ay, nako, daming mga nagsisend sa akin na umatras daw, ganito, ganyan. Meron ba namang katinuan doon, Brother Johnson? Ay, wala! Hahamunin mo ako ng debate tapos lilimitahan mo yung resources ko. Uso sa kanya yun.
Siya, Saan ka naman siya, nakakita ng ganyan? Makikipagdebate ka. Tapos, ito lang dapat ang gamitin mo, ha? Huwag mong gagamitin ito. Kasi matatalo ako dyan pag yan ang ginamit mo. Ganun. o gano'n nga. Huwag mo gamitin yan, matatalo ako dyan. Parang gano'n ang dating eh. Yun ang ibig sabihin nun eh. Bakit ayaw mong ipagamit? Kasi alam mo, pag ginamit yun, matatalo ka na. Eh gano'n na lang, kulang na lang ng lugtungan eh. Huwag niyong gamitin yan, matatalo kami dyan. Napakasimple lang naman intindihin nun, kapatid. Bakit mo lilimitahan yung source ng kalaban mo? Kung talagang yung itinitindig mo ay talagang kaya mong tindigan. Eh bakit lilimitahan mo sa yearbook? Tapos ngayon, gusto mo na naman, kasi ito lang na mga talata na gagamitin mo eh. Kasi ang gusto mo, litra por litra. Hanggang doon nga lang siya. Kita mo? Pero, ang sinasabi dito sa talata, hindi being ng Holy Spirit ang pinag-uusapan dyan. Yung bang termino dyan na mula sa Ama, ang pinag-uusapan dyan, being ng Holy Spirit. Hindi ang personality ng Holy Nakita mo Spirit. na? Nakita mo na yung, aywan ko kung anong tawag dyan. Pakinggan natin yung pakinggan natin yung mga ano niya para magbagan tayo ng unti lang naman pansin natin dito kasi para sa kanya big deal talaga eh. Grabing tapang talaga eh. Di ba? Ayan na nga. So, ito. Ayan na nga eh. Ito po. Mga pioneers po ay hindi po sila naniniwala ng Trinity at never tinuturo ng mga pioneers natin including Sister Ellen G. White na tinuturo nila yung Trinity. Yan So, yan yung mga argument niya na sinagot namin doon sa video. Nagbasa ako ng mga reference, kasama na rin yon mamaya babasahin natin yung hinahamon niya rito. Pakinggan natin, Hindi po sila nagturo ng Trinity na yung separate yung Father, nag-exist ang Father, mas separate din siya pag-eternal niya. Separate yung Son ang pag-eternal niya. Separate ang Holy Spirit. Another person. Yan ito. So, ito nga, nakita mo mga kapatid. Kasi pag sumagit kami, punto por punto talaga. Ibig sabihin, itong mga binanggit niya rito, tatapatan namin ng referensya na yung mga pioneer, including si Mrs. White, ay hindi naniniwala, hindi nagturo ng Trinity. So, gagamitin ko na rin yung dati naming video para sagutin itong video niya dati. Ito po, para sa kaalaman po ninyo, ito pong video na ipinapakita ko, ito yung pinaghihimutok niya, na pinagkuhanan niya ng hamon, na sinagot namin ng punto por punto para ipakita sa inyo kung ano yung point of argument na sinasagot namin nung time na yon. Tingnan natin. Dito natin siya tatapusin ngayon. So, yan kapatid, kanina naman na malinaw na sinasabi po niya na ang mga pioneer po natin ay hindi na nagturo. Pero magpapakita po kami sa inyo na mismong binanggit yung word na Trinity, buhay pa si Ellen White, hindi naman kinontra ni Ellen White. So, yan. Tingnan nyo kasi talagang kinukuha ko yung konteksto, yung mga salita. Ang mga pioneer sabi niya ay hindi po sila naniniwala ng Trinity. At never itinuturo ng mga pioneers natin, including Sister Ellen G. White, na tinuturo nila yung Trinity. Hindi po sila nagturo. Tinipe ko talaga yung sinabi niya. Hindi po sila nagturo ng Trinity. Sabay iling-iling na-separate yung Father, nag-exist yung Father, na-separate din siya, eternal, yung pagiging eternal niya, separate, yung Son, yung pagka-eternal niya, separate ang Holy Spirit. And the other person, another person, etc. So, tinipe ko po talaga kasi mas maganda na yung hindi natin nababago yung salita kasi sa kanya, binalibaliktad niya yung salita namin. Ngayon, pinaliwanag ko dyan, sa bandang dulo nitong part na ito, na sasagutin natin siya sa pagitan ng reference.
So malinaw dito na itong sentro ng argument, yung mga mababasahin kong referensya ay para tapatan yung sinasabi niya ng hindi daw nagturo. Yung mga pioneer natin, including Ellen White. So ngayon, ito, papakita ko po sa inyo yung sinagot namin noon para makita po ninyo na tinapatan po namin yung hinihingi niyang argument. O ito. Correct. Si Mrs. White, totoo na iniwasan niya yung gumamit ng word na Trinity kasi mamimisinterpret siya habang hindi settled yung issue. Kasi nga, unti-unting pinapaliwanagan nila yung mga anti-Trinitarian. So, hindi siya mabanggit ng word na Trinity kasi pag binanggit yung word na Trinity, Catholic agad yun. Kaya iniwasan niya yon. Pero gumamit po siya ng mga other term na yun din yung ibig sabihin. Ito po. Yan, makikita po ninyo rito, yung pagbanggit niya ng Father, Son, and Holy Spirit, 97 times sa kanyang mga sulat. The threefold name, 7 times. 3 highest power in the heavenly universe, 12 times. Eternal heavenly dignitaries, 3 times. Godhead and overwhelming majority of usage, found 255 times. Heavenly Trio, once. 3 dignitaries of heaven, once din binanggit. 3 living persons, 3 great powers, ay 41 times na binanggit ito. Ito po yung term na ipinalit niya sa word na Trinity. Pero, yung tinutukoy din niya rito, Ama, Anak, at Espiritu. Same lang din ng word na Trinity, kaya lang hindi niya ginagamit ito kasi baka ma-misinterpret siya ng mga anti-Trinitarian noong time niya. Pero, tingnan nyo ha, buhay pa si Mrs. White, ay ito po yung mababasa natin sa Signs of the Times, June 19, 19... Yan ito sagot po natin kasi yung mga pioneer din natin. Ito pang mga babasahin ko po ay consider itong pioneer. 1901 ay malakas pa si Mrs. White dyan. Kinikilalang mga pioneer din itong mga ito. Yung mga, tapos dito sa mismong sulat ni Mrs. White. 01, the power of God in the third person, the prince of the power of evil, can only be held in check by the power of God in the third person of the Godhead, the Holy Spirit. Yan. So, ito galing mismo sa sulat ni Mrs. White, yung third person of the Godhead. Ayun yung banggitin kanina eh. So, ito yung kanilang talagang nilalait nila yung Holy Spirit. Wala talaga ito eh. Mga kapatid. So, kaya ako sinasabi lang, paano ka liligtasin? Dapat ng tama yun. Paano ka ililigtas? So, paano kang ililigtas kung inaano mo, itinatakwil mo yung third person of the Godhead. Ito pa man din yung pinakawalang kapatawaran. O ito pa, Christ gave His representative, the third person of the Godhead, the Holy Spirit. This gift could not be excelled. Ito pa, 1901. In order to deal righteously with the world as members of royal family, children of the heavenly King, Christian must feel their need of a power which comes only from the three heavenly agencies that have pledged themselves to work in man's behalf after we have formed a union with the great threefold power. Ngayon, sabi niya, separate. Paano naging threefold kung isang fold lang pala, hindi three? Talaga naman, ito na yung sinasabi ko. 1909. Buhay pa si Ellen White, di ba? Yeah. Ginamit na to. Ito yung sa part ng reference ng pioneer. Ito na. Kasi tapos na kay Mrs. White na gumamit siya ng mga alternative term, mga kapatid. Trinity, 1950 namatay eh. Robert Eyre, Australian Union Conference Record, July 19, 1909. And Christ is merely a created being, but God's great plan is clear and logical. There is a Trinity, and in it there are three personalities. Ay bakit hindi naman nagka-problema? Hindi naman ito pinutulan ni Mrs. White. Ito pa. But this union is not one in which individuality is lost. There is indeed a divine trio, but Christ of that Trinity
is not a created being. As the angels, He was the only begotten of the Father. Oh, so, ito na po mga kapatid, Kaya siguro si Brother Gomer, takot gumamit ng ibang source. Kasi dahil nakita niya dito. Kaya, doon lang siya nagtatago, doon sa meron siya. Ayaw niya ito kasi nga tama yung nakita mo na huwag niyong gamitin yan, matatalo lang dyan. Paano yung tututulan ito? Paano? Ito yung nakakatuwa. Pinanood ko niya lahat. Ay, ba't hindi kaya niya sinagot ito? At doon siya gumamit siya ng kapiraso, palso pa. Ito, ituloy natin muna to bago ko ibigay sa iyo, Brad. Sige. Iniisip niya na doon siya mananalo sa debate. Oo. Kasi nga, yung hindi galing ang Holy Spirit sa Ama. Kaya nga babasahan niya tayo ng mga talata na ang Holy Spirit galing sa Ama. Kita mong ano ba 'yan? Ang hirap lang. Kita mo ang anong pinagagawa nitong tao na 'to. Di ba? Tapos babanat siya ngayon, wag gagamit ng ibang reference. Kasi nga mababasa naman niya talaga sa Bible na yung Holy Spirit galing sa Ama. Ang problema, yung gusto niyang idea na nandoon sa talata, wala naman sa talata. Yan. Kasi ang idea nung sinasabi niyang ang Holy Spirit galing sa Ama, ang Holy Spirit walang sariling being. Tama. Tingnan mo Ay yung kasabi dito na sige. ang Holy Spirit ay galing sa Ama, isinugo siya ng Ama. Yun ang ibig sabihin nun. Yon. Ito lang to, Brother Gomer. Sila dito, Brother Gomer at Brother Richard, no? Christ of the Trinity is not a created being. Ito yung tinututulan ng mga gusto nilang balikan ng paniniwala. Di ba, Brother Gomer? Gusto nilang balikan yon na created. Yan ang correct. Dapat ito yung stand niya. Ngayon, kung hindi ito yung stand niya, huwag mong ipagmalaki na binalikan mo ang pioneer ng mga Adventist. Hindi ka bumalik, naligaw ka, nagsarili ka ng Ang tanong, daan. Brother, Hindi nila binalikan sa pioneer yan. Yan. So, si F.M. Weltokso, we Adventists understand the Trinity as applied to the Godhead to consist of the Father, Son, and the Holy Spirit. Sino yan? Si Wilcox yan, Seventh Adventist, not just myself. Believe now in the divine Trinity. This Trinity consists of the Eternal Father, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Tapos, Brother ang Johnson. nila, Brother Johnson, matanong ko lang kasi baka sabihin nila, ay mga binabasa nyo, hindi na pioneer siya. Anong tawag nyo dyan sa mga yan? baka siya gusto niya maging pioneer. Kung ang tawag nyo kay Mrs. White ay pioneer, ay mga kahera ni Mrs. White yan. Oo nga. Kasi baka hindi naman yung mga pioneer. Ay, anong tawag nyo ngayon dyan? At saka, Kasi baka sabi, brother, hindi nila pinagbibatihan yan. ayan na, hindi na si Mrs. White nagsasalita yun. Paano yan? Pioneers, White pa si Mrs. White, binanggit na yan. Ginamit yung term na Trinity. Bakit hindi sinuplan ni Mrs. White yan? Yan. Yan lang, tuloy mo, Brother Johnson, para kasi baka lumusot pa eh. Yan. Ito po, Seventh Adventist, we Adventists recognize the divine Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit is possessing a distinct and separate personality. Ayaw niya dito. Ang linaw! Ang linaw! Nakaw. Yan. One. Yan. Ambot. Hindi mo. Kung ibabalik ang Brother Johnson, So, nakita niyo po mga kapatid, nasagot natin, wala tinuturo si Mrs. White, including ang mga pioneer, including Ellen White, na separate, nabasa namin. Kaya, naghamon siya ngayon. Ito, sa yearbook, ganun lang. Ayaw niya dito. Matatalo kami dyan, alam niya. Mautak din maano rin delikado kami niyan, parang ganun ang dating. Wag yan, delikado kami dyan dito tayo. Ngayon, nakaisip naman siya, parang pakita talagang napagagaling at katakot-takot. Bibuya tayo. Paniniwalaan ko. Parang hindi pa siya naniniwala Paniniwalaan niya pa lang pag nakumbinsi natin. Paniniwalaan ko, galing, ito gagamitin. Masyadong mababaw po yun, mga kapatid. Kasi, ang pinag-uusapan dito yung pre-existence, personality, yung pagiging persona ng Holy Spirit, hindi po kagaya ng paniniwala
ng Catholic na ito ay nagresulta ng copulate ng ama at ng anak. Babasahin natin mamaya. Sige, may sasabihin ka muna, Brother Gomer, bago ko i-play itong quotation na sinuot natin sa kanya noon. Sige. O yan nga yung nakakapagtaka dyan, Brother Johnson, kasi sabi niya, pinanood niya daw yung buong video. Di ba? Oo. Sabi niya. Ay ngayon, bakit hindi niya ito kinanti man lang na yung mga pioneer, ang paniniwala pala ng mga pioneer dati, si Kristo created. Yun nga. Ay ang gusto nilang mangyari, balikan yung mga paniniwala ng pioneer. Oh, nakita nyo yan? So kung yun ang kanilang dapat na paninindigan, dapat wag silang maniwala na Diyos ang Panginoong Jesucristo. O nakita nyo na? Ngayon, kung naniniwala kayo ngayon na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, ay hindi yan yung paniniwala ng pioneer. O, kaya nga ang pinupunto ko dyan, Brother Johnson, bakit ba hindi naniniwala sa Trinity yung mga pioneer? Yan. Yan dapat alamin. Dahilan, Kaya ayaw niya ng history. Ayaw niya ng history, Brother Gomer. Ayaw niya ng history kasi malalaman niya eh. Ayan na nga, ano ba ang isang dahilan? Yung isang dahilan bakit ang mga pioneer ay hindi maniwala sa Trinity? Kasi nga, hindi nga sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Nakita mo? Yan ang isa pong dahilan dyan. Kaya dapat makita nyo po yan. Na kaya pala hindi naniniwala sa Trinity yung mga pioneer noon dahil ang paniniwala ni Uriah Smith, si Kristo created eh. O yan. So, Borrowed kung and created derived. si Kristo, paano magkakaroon ng Trinity? Di ba? Napakasimple. Ngayon, ang problema, noong makita nila na ang ating Panginoong Jesucristo pala ay Diyos at may pre-existence. Oh, kaya nga, ang problema nila, paano yan? Kung Diyos ang anak, Diyos din yung ama, ay paano na? Ay hindi tayo naniniwala sa Trinity. Oh, kaya sila nag-change ng view. Correct. Yun ang dapat na maintindihan po natin dyan na maliwanag. Okay? Kasi nung sabihin nga ni Ellen White na in Christ is life, sabi niya, unborrowed, underived. Pinagdudahan nga nila yung statement ni Ellen White na yun eh. Pero napatunayan na talagang statement nga ni Ellen White yun. So, doon nag-change ng view yung mga pioneer from Jesus is created na nagkaroon ng pre-existence si Jesus Christ. At ang ating Panginoon, Jesucristo ay Diyos. Katulad nung Ama, equal with the Father, sabi. Ngayon, ang problema nila ngayon, paano yun? Ano solusyon? Kung Diyos ang anak, Diyos din ang Ama, tapos hindi ka maniniwala sa Trinity, lalabas ka po, polytheist. Yun. Oh. Kaya doon, Diba? yun ang struggle ng mga pioneer natin. Kaya nga, napilitan siyang pag-aralan at nakita nila, biblical ang Trinity. Kaya nga, yung mga reference na binasa po natin dito, ay nagdeklara na, buhay pa si Mrs. White, na there is a Trinity. Meron eh. Andun ang linaw eh. Ngayon, kung mali ito, bakit walang record na pinagalitan at pinagsabihan ito ni Mrs. White? Alam natin, mga kapatid, sa ating mga Seventh Adventist, may kumakalaban doon sa pinanghahawakang aral, lalo na kung oppose ito sa paniniwala ni Mrs. White, sumusulat talaga siya eh. Yung mga spiritualizer Adventist na spiritual daw yung pagdating ni Kristo noong 1844, sinulatan yan. Yung age to come, yung pantheism ni Kellogg, sinusulatan eh. Pero bakit walang sulat si Mrs. White laban sa Trinity? Manapa, ginamit niya yung pong mga reference ang ginamit natin na heavenly dignitaries, heavenly trio, ang dami. Threefold power in heaven. Yung tatlo din yung mga binabanggit niya eh. Tinan nyo to. Kaya ayaw naman ng history, Brother Johnson. Kaya Kasi ayaw. Doon sa history lalabas ang katotohanan kung bakit tayo ay naging Trinitarian. Iyon. Ayaw niya doon. Maliwanag yan. Ibig sabihin,
Hindi yan bigla na lang sumulpot, kundi pinag-aralan po nila yan kung 50 pag-aaralan nyo years yung nga eh. history ng Adventism. Oh, 50 years nga nilang nakatable yan, pinag-aralan eh. Tapos, kukontrahin at aanuhin yan, papasubalian niya ngayon. O ito mga kapatid, no? Tingnan po ninyo yung part dito na isa pang binigyan ko ng diin at yung paggamit ko ng reference. Brother Richard, Brother Gomer, na paniniwala ng Catholic sa Trinity na kamukha nila. Kamukha ng paniniwala nila. Ito At yan. para na mabigyan ng linaw na iba yung ating Trinity sa Catholic. Tingnan niyo po ito po ay galing sa may Catholic Faith, a Manual of Religion ni Louis Larabour Morrow, Bishop of Krisnagar, page 30. The Son proceeds from the Father and the Holy Spirit proceed out of both of them. The Father begets the Son and the Son proceeds from the Father. The Father and Son breathe forth the Holy Ghost and He proceeds from them as from one source. Ganyan ba yung paniniwala ng Seventh-day Adventist? Tingnan nyo pagkatapos kong basahin to, ito yung part na sinasagot ko, Brother Gomer, yung bintang nila na ang atin daw Trinity galing sa Catholic. Kaya ko binasa ito, kaya dinudugtong ko after nang basa ko ng reference, paniniwala ba namin yan? Yan, dapat ay yan ang sinagot na sana eh. Kaso doon siya nagtago sa sa sarili niyang interpretation. Tingnan po ito. Ito pa, the Father continually copulates with Himself and brings forth the Son, and their love in each other brings forth the Spirit. Yan. So, sino mo, Brother Gomer? Walang pre-existence at hindi eternal yung Holy Spirit dito. Kasi naging bunga lang siya ng copulation, nag-copulate yung Ama at saka yung Anak. Hindi naman paniniwala niya. Kaya tinan mo, patuwing nababasa ko, natatapos kong basahin. The Father eternally knows Himself and continues to know Himself, yung word na copula, that is copulates with Himself, and continues to know Himself, and thus continues to bring forth the Son in a continual birth. Paniniwala ba natin yan? God the Father and God the Son continue to love each other, and their delight in each other continues to bring forth the Spirit of love. God the Holy Ghost, in a similar way, fire has light and color, and long as there is fire, it continues to produce light. As long as there is fire with light, there is produced color. At ito na po, mga So, ito yun, yung paglabas ko nito para ipakita na hindi natin paniniwala. At the same time, karugtong nitong binabasa ko, andoon na yung punto na sinasabi ko, pareho sila ng paniniwala ng Catholic. Ito po. Yung sinasabi kong kamukha nila. Brother. Ayan malinaw na sinabi ko, ito na yon. Yung sinasabi kong kamukha nila. Ito yon, yung part na yan. Ano sabi dyan? Brother Richard, Catholic Encyclopedia, 1914 edition, article, The Blessed Trinity. Ano sabi? The Son is not equal to the Father. Kaninong paniniwala yan? Di ba kanina? Hindi atin yan. Kanya. Kanila. In proof of the assertion that many of the fathers deny the equality of the Son with the Father, passages are cited from Justin. Yan yung mga references na yan. Yan yung, di ba paniniwala nyo nga naman, Brother Rolin, na hindi equal yung Holy Spirit, yung Holy Spirit, yung Ama sa Anak? Brother Gomer, may malabo ba dyan? Ito yung dinidiin natin, kaya lang ang ginawa niya, mga kapatid, dinivert niya, hindi galing, kasi may reference din tayong binasa, na yung salita na galing sa Ama, na misinterpret niya, na yung ibig sabihin ng paniniwala doon, nag-copulate nga di may pinanggalingan, walang pre-existence, ginawa lang, naging bunga lang ng copulation ng Ama at Anak. Hindi natin, paniniwala po yan, mga kapatid. Yan yung Catholic version. Catholic version yan. Pero ito malinaw, diniin ko. Dito, ang tawag nila dyan, ang Holy Spirit is proceed from the Father. Yan, doon nanggaling. Yan yun. Oo. Ngayon,
ang patunayan mo, hindi nga ganon. Oh, Binigyan sige niya tayo ng sarili niyang version. Oh, Oh, di ba? Ang ganito, Brother Johnson, dapat i-deny niya oh. na ganun na ang kalagayan ng Holy Spirit sa kanila. Oh, na ang Holy Spirit ay hindi talaga siya being, kundi kumbaga nanggaling lang siya sa Ama. Mm-mm. Ganon. So, Yung being niya. yan, pinapakita natin dito mga kapatid, yung mga ipinakita nyo para hindi kayo malito doon sa mga kapapasok lang. Ipinakita po namin yung pinanood daw niya na tinututulan niya. So malinaw doon na hindi niya naintindihan at wala siyang ibang masilip. Naghanap siya ng malit na butas at ginawa niya ng sarili niyang interpretation. Yun ngayon yung inihahamon niya ng debate. Mga kapatid, Yan. sino ba namang Kaya papatol na talaga kita mo ng mali? Hamon, takot. Sino na papatulan o? Waste of time lang talaga yon. Ayan, Walang- hamon, takot. Mm. Yan ang katotohanan niyang hamon na yan. Wala. Hamon, takot. So, Oh. ano po yan? Supot nga. Hindi walang bigat yung kanyang hamon mga kapatid. Mga taga-subaybay. Oh. So, tigilan mo ng kakapatutsada mo, Brother Rolin. Ano-ano ka pa kay Pastor Dison, sasagot yun, lalo kang ano. Tigilan mo na yung kakaano-ano sa amin. Alam ko nagpapadami ka ng followers kasi tuwing nag-comment ka sa amin, sinishare mo yung iyong link, yung iyong mga video para i-follow ka, panoorin yung video mo. Actually, napansin ko na yon, ginagamit mo yung aming video para lang makakuha ka ng follower galing sa mga follower po namin. Mga kapatid, magduda po kayo, mag-ingat po kayo kasi hindi siya katulad ng ginagamit namin na piniplay mismo yung salita. Siya, nire-recite niya eh. Pati nga mga referensya niya wala siyang pinapakita eh. Sinasabi niya lang, hindi na natin alam kung eksakto ba yung mga words na ginagamit niya. So tayo, pinapakita natin mismo, tinatype ko pa word for word yung salita niya para wala pong mabago. So kapag ganito lang, na sabi nga nila, kinakabisote lang, ay medyo ingat po kayo mga kapatid. So, hindi personal yung ating dito, kundi pinagtatanggol po natin kasi talagang mga kapatid, parang paniwalang takot tayo sa kanya eh. Ang totoo yun mga kapatid, ano? Ang totoo po ay wala kaming ganang patulan kasi nakita po namin yung argument niya sobrang magulo, mababaw. Yung nakikita mong, ito yung interpretation niya ito. Siyempre, bukod doon sa ako ay medyo hindi na ganun kainit sa mga debate, hindi katulad noon. Tapos ganito papapatulan ko, ay hindi na. Wala. Hindi na. At saka yung naman niya, Brother Johnson, kumbaga, gusto niya lang maliin yung pagkaintindi natin doon sa word na nanggaling. Oo. Yun. Oh. Yun talaga. Gusto mong maliin, may aral lang Adventist dyan sa procession na yan. Kung anong ibig sabihin, yung bang termino na galing sa Ama. Ang tanong dyan kasi, Brother Johnson, ay ganito. Yung bang termino na galing sa Ama, pareho ba ang intindi natin sa intindi niya? Hindi. Binago niya. Oo. Kita mo? Iba talaga yung intindi nila doon sa termino na ang Espiritu galing sa Ama. Sa kanila, Brother Johnson, yung unawa nila doon sa the Holy Spirit is proceed from the Father, ontological. Okay? Sa atin naman, historical. Ang laking pagkakaiba nun. Tama. Ano ang pagkakaiba ng dalawa na yun? Ayun na nga, yung in-example ko. Halimbawa, sinabi ko sa iyo, ako ay galing kay Brother Johnson. Oh. Ngayon, kung ontological ngayon ang unawa mo doon sa termino na yon, lalabas, ako, Brother Johnson, lumabas sa iyo. Yun ang ibig sabihin. Pero kung historical yon, ang ibig sabihin, ako nanggaling ako sa iyo. Galing ako sa iyo, pumunta ako sa ibang lugar. Yan po ang dapat nating maintindihan dyan. Ay ang gustong palabasin ito ni Brother Roland, yung termino na galing sa Ama yung Holy Spirit,
Gusto niyang palabasin na hindi galing sa Ama yung Holy Spirit sa paniniwala natin. Mm. Kaya yung Ay, actually sinabayan ko siya doon sa paniniwala niya, Brother Gomer. Doon ko muna siya sinabayan na ang kanyang abot lang ng kanyang interpretation is yung illustration mo, halimbawa, galing ka sa amin. Hindi ibig sabihin, dito ka pinanganak o dito ka nagsimula. ganun- Sinabayan ko ganun actually siya doon. Kaya sabi ko sa umpisa, wala rin naman akong sinabi na hindi galing sa Ama. Sa interpretation niya, ha? Sinabayan ko siya sa interpretation niya. Hindi ko pa binabanggit yung interpretation, yung origin ng Holy Spirit, yung deity ng Holy Spirit. Sinabayan ko siya doon. Kahit na sa ganong paraan, wala rin tayong sinabi. Tuso nga ito eh, tuso. Oo nga, totoo. Oh, sabi niya, oh, boxing tayo, itali mo yung kamay mo. Ibang klase ito, no? Napakatapang mag... O ngayon, Biblia tayo kasi may nakita siya. Yun lang, Biblia lang. Oo. Akala niya kasi makakahuli siya ng ganong style. Ano, napakalamya naman ng style na yun, Brother Roland. Mukhang wala kasing experience pa to sa debate eh. Wala naman ako nakikita sa YouTube. Kaya unawain natin. Ganon ko accessible. Pero pagka hamon, mahirap din, tayo, experience na tayo. parang ang gusto mo sabihin, kung mabasa ko ng Holy Spirit galing sa Ama, Ganon. talo ka na. Ganon mga style eh. Ano ba na? Ganon yan. Mga style ng mga nagpapaka-technical sa word, mga kapatid. So, i-share ko lang ho ito, mga kapatid. Sa atin po, sa mga Seventh-day Adventist, totoo po na yung mga pioneer natin nung una ay hindi talaga mga Trinitarian kasi nga, nanggaling po karamihan sa nagpasimula sa Adventism ay nanggaling sa Christian Connection at karamihan po sa kanila ay mga anti-Trinitarian, mga semi-Arians, yan. Hindi naniniwala na ang ating Panginoon ay may pre-existence, created lang talaga siya. Kaya, hindi lang po yun ang naging issue sa Seventh Adventist. After ng Great Disappointment, unti-unti pong nag-grow yung liwanag. At nabasa ko na rin po ito nung mga nakaraan. Babasahin ko po uli kung paano po, mga kapatid, nagkaroon ng issue. Una muna ay may binanggit po dito mga termino. Ito po ay nasa End Time Issue Newsletter number 150. Ang sabi dyan, at the core of the debate is the question whether Ellen White's position on the Trinity ever changed. Some assume that she never changed, that either she always believed in the Trinity or never believed in the Trinity. There is ample evidence, however, that Ellen White's belief did change or a number of other issues. So, it is entirely plausible that she grow in an understanding of the Godhead as well. So, totoo naman po kasi mas naintindihan niya bandang huli yung tungkol sa Godhead. Pero hindi yung katulad ng sinasabi nila Brother Gomer na naging anti-Trinitarian. Kasi Methodist siya eh. Ang Methodist Trinitarian. Wala ho kahit katiting na report sa history na si Ellen White ay nag-change ng view from Trinitarian unto anti-Trinitarian. So ano yung sinasabi po rito na nag-change po siya na mas naintindihan niya bandang huli. Naging specific po siya at naging mas malinaw sa kanya yung Godhead tulad ng mga binasa po natin na gumagamit siya ng mga termino. Hindi siya gumagamit ng Trinity word kasi that time maraming mga anti-Trinitarian. So magkakagulo lang o kumbaga naghintay siya ng tamang approach at gumamit siya ng mga tamang termino. Yun yung binanggit natin, pinakita natin kayo na, may pwede ko pa rin ipakita uli yun. Isa nga po dito mga kapatid, ay yung Godhead. At isa pa po ditong halimbawa ng paglalago ng liwanag, ay mababasa po natin dito sa
Ayan, mababasa rin po natin ito sa CT 203, paragraph 2. When she declared in 1849, sabi niya, we know we have the truth. She was referring to the belief that Sabbatarian Adventists held in distinction from other Christian groups. She did not mean that there was no more truth to be discovered or that Adventists would never need to change any of their views. Sabi niya, we have many lessons to learn and many lessons to unlearn. So makikita po natin dito, hindi po pwede na hindi tatanggap o wala ng katotohanan dapat madiskubre. Hindi niya isinara. Sinasabi po niya mga kapatid, marami tayong dapat matutunan. At kumbaga palitan yung kalimutan yung maling understanding. Many lesson to unlearn, sabi diyan. Kaya sabi niya dito, those who think that they will never have to give up a cherished view, never have occasion to change an opinion, will be disappointed. As long as we hold to our own ideas and opinions with determined persistency, we cannot have the unity for which Christ prayed. Ayan. So, yung daw mga nag-iisip na hindi na nila dapat kailangan isuko o palitan yung kanilang itinatangi at pinanghahawakang pananaw, ay hindi ka magkakaroon ng pagkakataong mabago ang opinion. Ito po ikay mabibigo, will be disappointed. Hanggang pinanghawakan nila yung sarili nilang idea at opinion, ay hindi magkakaroon ng pagkakaisa. So kakikita po nyo dito, tinutukoy niya po rito yung pagkakaiba-iba ng pananaw. At isa na nga po dyan, yung sa Godhead. So, yung ibang hindi naging issue sa kanila ay yung tungkol sa Sabbath. Bagaman nung inintroduce po ito kay Ellen White at kay James White ay hisitan silang tanggapin ito. Pero bandang huli, tinanggap nila. Pero, sa una, iba ang kanilang Sabbath observance. Ito, halimbawa, for instance, after his first vision in December 1844, she continued to observe Sunday as the Sabbath for almost 2 more years. She had not yet learned about the seventh-day Sabbath. Kita mo na? After 1844, bago pa nila na-discover yung Sabbath, ay 2 years. Ang itinuturo nilang Sabbath nila ay Sunday. Nakita nyo? 2 years. Hindi biro yung 2 years, Brother Homer. Tapos, yung observance, ito na yung observance. A second example of a changed view was the discovery in 1855 of the time to commence the Sabbath for 9 years after they accepted the seventh-day Sabbath. The wise and most of the Sabbatarian Adventists observe the Sabbath from 6 p.m. to Friday to 6 p.m. Saturday. Not until Jane Andrews in 1855 demonstrated from Scripture that the biblical Sabbath begins sunset did Ellen White very reluctantly acknowledge that for 9 years, Adventists had ignorant of the biblical time to begin the Sabbath. So ngayon, di babalikan yung anti-Trinitarian Brother Gomer? Di balikan rin nila ito. Kasi babalikan daw yung paniniwala ng pioneer. Kaya nga, Doon sila sa 6 p.m. to 6 p.m. Huwag sila sa sunset to sunset. yung mahirap. So, lagi nila sinasabi na iniwan na daw natin yung mga paniniwala ng pioneer. Pag hindi mo iniwan, naku po, ano mangyayari sa iyo? Lalo na ito. Hmm. Ito, third example is what Adventists have historically called health reform. Until 1863, most of them, including James and Ellen White, were heavy meat eaters, even slaughtering their own hogs. Kain ka ng baboy. Balikan mo yung paniniwala ng pioneer eh. Tapos alam nga namang anti-Trinitarian balikan mo, di wag nang gamitin yung babalikan namin yung paniniwala ng pioneer. Sasabihin nyo lang, tungkol sa Godhead, selective naman yun. Isama nyo na itong baboy. Yun na nga. Isama na. Yan
not until after basic denominational organization had been achieved was the attention that of the movement called to a broader platform of health principles, including complete abstinence from eating pork products and the strong recommendation of vegetarianism. So napakasalimuo talaga itong kinalalagyan nyo kayong mga anti-trinitarian. May mga kaibigan pa nga ako napunta dyan. Ako, sa totoo lang, naaawa ho ako. Kaya kung makikita nyong bagaman maangas ho sila tingnan, pero nakakaawa po talaga mga kapatid, sa totoo lang. Kaya nga kami nagcha-challenge na magkaroon ng pag-uusap, grupo-grupo, pero kung lilimitahan, hindi, ito lang, wag yan, matatalo kami dyan. Ayo, masabi sa Bisaya, may pang magpuyo, ay, paghilom, ay, yan, kayo na lang. Nakakawala ng gana kaya. Tapos, pero pinagmalaki yan. Ay, umatras yun, no? Naku, dami doon. Brother Johnson, umatras daw kay ganito. Sabi nga, hayaan mo siya. Kung dyan siya ba siya. Ang daming nagme-message sa akin. Totoo ba? Natakot daw kayo kay Rolin Indigo? Ay, sige. Kung doon siya masaya, sabihin mo. Sige. Kasi, Nakakatakot talaga. Hamunin ka ng boxing, ipapagapos yung kamay mo. sa bagay. Pwede ba naman? Di ba? O, debate tayo. Yearbook ha? Yearbook lang ha? Ay, ambot. Ewan ko ha, nagawa pa niyang magmalaki. Doon sa gusto niya, isang reference lang. Ay, Oo, talaga tapos- naman. Tapos kung sabi ako- ko, "Puting yearbook lang." Ay, ayoko na. Okay. Kung ako nang ganun, ito, tahimik na lang ako eh. Kasi, Yun nga. may isip naman yung mga nakakabasa. Oo nga naman. Actually, pinagtatawanan nga siya. Ba't kasi yun lang gusto nyo? So, ibig sabihin, pagka ikaw may tinatago, walang Ba ano namang, dyan. meron ba namang sigurado ka sa aral na tinitindagan mo tapos lilimitahan mo yung reference na pwedeng gamitin? Believe na believe nga siya sa kanyang style eh. Di ba? Tapos ngayon, dahil nakakita siya ng kaunting butas kuno, pinanood na Jeroyo Kuno yung buong video. Abay, bakit hindi mo kinanti na si Jesus Christ ay created ang paniniwala ng mga pioneer noon? Sige, yan daw ang kantiin mo. Oo nga, dapat yun. Kung ikaw ay talagang malalim yung alam mo dyan, pupukusan mo yung major issue, yung mabigat na argument. Yun, Oh, doon. Halimbawa, sasabihin mo, itong kinanti mga... yun, na si Jesus Christ created being ang paniniwala ng mga pioneer. Katulad halimbawa ni Royara Smith. Oh, Mm. naku po. Yan ang dapat na inaddress mo, Brother Roland. Hindi mo kinanti eh. Nakakuha ka lang ng bang mali pa yung pagkaunawa mo dahil sa hindi nanggaling ang Holy Spirit sa Ama. Minali mo pa yung unawa mo doon. Tapos yan na ngayon ang ihahamon mo. Ano ba yun? Di ba? Huwag mong ihahamon yung mali mong interpretasyon doon sa ang Holy Spirit galing sa Ama. Dahil kayo, ang interpretasyon nyo doon, walang personality yung Holy Spirit. Sa Adventist, hindi ganun ang interpretation noon. Babasahin ko pa to, Brother Gomer, ha? Yung Sige. sinasabi pong pag-change ng view ni Ellen White tungkol sa Godhead, ito po ang nakalagay sa record. Kaya ayaw talaga nila itong history. In view of this and other areas of conceptual development, it is not particularly surprising that Ellen White should show both development and change in her view of the Godhead. Her writings about the Godhead show a clear progression, not primarily from anti-truth Trinitarianism, but from relative ambiguity to greater specificity. Ayan. Mura sa relative na kalabuan, ambiguity, naging specific. Ibig sabihin, kaya lumabas sa mga bibig niya yung third person of the Godhead. Separate po siya, mga kapatid, sa God, sa Father and Son. Kaya nga,
Ito po ang na-encounter po nila talaga. Ito ho ang na-encounter nila, mga kapatid, na ugali. Dito bumabalik si Brother Rolin at ibang mga anti-Trinitarian. Ito po, nakasulat sa ano yan eh. Kumbaga, minute, naka-record. Kasi alam natin, recorded lahat ng nangyayari eh. Sabi dito, some of her early statements are capable of various interpretations, but her later statement, 1898 to 1905, are explicit to the point of being dogmatic. Her change of view appears clearly to have been matter of growth and progression rather than reversal. Because unlike her husband and other of her associates, she never directly attacked the view of the Trinity that she would later support. Okay, ito muna. Siyempre si James White, anti-Trinitarian, at talagang inaatake yung Trinity. Pero yung Trinity ng Catholic Brother Gomer. So si Ellen White, hindi niya inaatake yung Trinity. Na bandang huli, itinaas at iprinomote niya ito. At, yun nga yung sinasabi po rito, dapat progressive, hindi reversal. Sila paatras eh. Reversal sila. Balikan natin, pabalik tayo. Paabante yung mga pioneers, sila naman paatras. Ito. The conceptual key that unlocks the enigma of Ellen White's development process regarding the Trinity is the discovery that her writings describe at least two distinct varieties of Trinitarian belief. One of these views she consistently opposed throughout her adult ministry, and the other she eventually endorsed. The Trinitarian concept that she opposed was one that is spiritualized the member of the Godhead as distinct, impersonal, mystical, and ultimately unreal. Ito yung tinutulan niya. Yung mga kapatid kasi, may mga grupo, may lecture ako niyan eh, no? Na naghiwa-hiwalay after great disappointment. May grupo doon na tinindigan talaga na dumating talaga si Kristo noong October 10, 1844. Pero spiritual. Kaya ang Diyos, no, yung member of the Godhead, ang sabi, as distant, impersonal. Pag sinabing impersonal, para lang siyang myth. Kaya mystical eh. Parang alamat lang. And ultimately unreal. So pag unreal, hindi totoo, hindi real mga kapatid, parang kwento nga lang siya. So yun ang inopose ni Mrs. White, hindi yung Trinity natin ngayon. Dito po nagkakaproblema yung mga anti-Trinitarian. Na kung haharap sana sila, walang itatagong referensya ay sigurado mga kapatid. Kaya ang gusto naman hindi, dito lang tayo sa isa. Logi kami dyan. Ganun ang dating. Pero ngayon, mag-aalabas naman yan ng video, ang galing. Talaga. Takot kami. Pag hindi mo nilabanan, Brother Johnson, takot ka. Oo. Nako, bahala na. Ibandira niyang takot ako. Wag lang ako pumatol sa nako, yambot din. So, yan lang po mga kapatid, paglilinaw natin sa patutsada ni Brother Rolin na palso naman. Wala hindi po pwede eh. Sa dami ba naman itong referensya ko na itong basahan po natin eh. Pati itong mga numbers dito ng dahilan, no? Yung mga reason kung ba't sila, meron na po. Lahat ng issue nyo may sagot kami mga kapatid. May sagot po kami. Hindi gamitin yan, Brother Johnson, sa debate. Ay, oo. Dapat yearbook lang. Yearbook, doon tayo. Tapos, tinan mo yung technique pa. Tinan mo yung technique pa niya yan. Hindi tayo mag-live, doon lang. At least, kung makawawa man siya, hindi alam na nanonood. Kaya nga. Ay, nako. Ayaw daw i-live eh. Baka mamaya doon ayaw pa niyang ipa-video. Mahirap itong nangyayari dito, mga kapatid. Atapang atao. Pero, sige lang. Intindihin natin. So, yan ba mga kapatid? Alas 10 pasado na.
At kanina ay hindi lang ako mapakali dito. Talagang maraming nagsisend. Malapit na silang maniniwalang tako tayo. Kaso lang ay mahirap naman na hindi natin Ganyan ang kausap ipagtanggol mo, sa rin. Brother Johnson. Anak Ah, ko po, ha? kung ganyan ang makakausap mo, lilimitahan ka sa reference. Ay, wag na. Yan na. Bakit pa? Tapos ngayon, Biblia, pero iba patitindigan sa'yo. Iba't ko naman. Kaya nga, gusto niyang, aywan ko ba, tao na ito. Pag maghamon ka, hayaan mo kami. Ikaw naghamon eh. Di kami gagawa ng topic. O patunayan mo na walang Yung- pre-existence. Naglagay ka ng topic, tapos yung unawa mo doon sa talata ang ilalagay mo, ipapasa mo sa kalaban mo, tapos mamaliin mo. Mm. Patitindigan, Eh, paano- patitindigan paano sa yan? atin. Patitindigan sa atin yung kitang-kita niyang laban doon sa talata. Oo. O, yung maganda siguro dyan, ang gawin natin, ano ang kahulugan ng Juan 15:26 na panggagaling ay ano ba yung ano ba yung Na yan, yung Holy hindi. Spirit galing sa Ama. Oo. 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 Origin Eh, dapat yung origin of Holy Spirit or the deity of Holy Spirit, yung pagka-Diyos ng Espiritu. Ganon. Maganda yun. Kahit Biblia lang. Ang pinag-uusapan ba dyan sa mga talata na yan basahin pa natin yung iba, Brother Johnson. Baka sabihin ito pa. Juan 14:16. O, tingnan natin. Datapat, ayan. Ako'y dadalangin sa Ama. Upang bibigyan niya ng ibang mga aliw. Upang siyang sumainyo magpakailanman. 26. Talatang 26. Yan. Yan Datapat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama. O, yan yung mga gagamitin niya. Yan yung mga gagamitin niya. Yan yung mga talata na gagamitin niya. O ano pa? Pero actually, Brother Gomer, kung gagamitin niya yan, yari din siya dyan eh. Kasi hindi naman siya naniniwala na iba yung Holy Spirit sa Ama. Ay kaya nga, hindi naman yun ang purpose niya talaga, Brother Johnson. Alam mo kung anong purpose niya lang? Pamalian niya lang yung sinasabi mo ng Holy Spirit hindi galing sa Ama. Pero wala rin naman akong sinabing ganon. Yan yung pinupunto niya. Hindi ko nga alam kung meron kang sinabing ganon. Ang binasa ko, yung aklat ng Katoliko na ang meaning, proceed from the Father, proceed from both of them. Yun na nga. Yun, Yun, in-interpret niya ng iba. Tinagalog na kasi proceed from the Father, di galing mula sa Ama. Ayay. Sige. At least, nasagot natin, mga kapatid. Maniniwala na ayaw lang natin patulan. Sige po. Saka natin ilalabas yung reference natin dyan bilang Adventist para sasabihin. Marami to. Marami pa Oh. tayong bala. Yung bang idea ng the Holy Spirit is proceed from the Father, pareho ba ang paniniwala ng Catholic sa Adventist dyan, sa termino na yan? Hindi. Assignment mo yan, Brother Roland. Kasi kayo, ganito, yung paniniwala nyo sa Holy Spirit, the Holy Spirit is proceed from the Father, yan yung paniniwala ng Katoliko. Yan yon. Walang being yung Holy Spirit. Sige lang, Brother Johnson, at may sandali lang may sasagutin. O sige, patapos na tayo. Bati tayo, bati. Okay, binabati po natin mga YouTube viewer, Brother Tony Panisa, Alfred Valle, si Jerome Gico, si kapatid na Lindois Linlin,
Enrique Flotelde. Patutunayan ko. Anong patutunayan mo, Brother Enrique Flotelde? Si BMTV, Utol 39, pambihira, nakatutok pa sa akin, umiinom ako. Liam Taborada, si Nodge Pagas, si kapatid na, wala na, dito tayo sa Aubrey Barbero, yan, Fernan Abalos, at si Brother Jimeno Gumarang, Eddie Aguilar, John Iana, yan, Michael Antonio Labo, salamat sa panonood. Ronor de Paul Responte, masayang panonood mga kapatid. Brother Livy Salas, kilala ko ito, taga Palawan. Salamat sa panonood na kapatid. Regards dyan sa inyong lahat mga kapatid. Okay. So, Brother Jeffrey Gandisa, thank you. Tayo'y magtapos, Brother Gomer. Pray tayo. Sige, yung pagtatapos mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na tana sa mga langit, pinupuri ka namin Panginoon sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon na pinagkalob sa amin upang linawin ang mga aral na amin pong napag-usapan. Tulungan kami Panginoon na patuloy na matuto sang-ayon sa inyong mga salita. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan. And mga kapatid, salamat po. Bukas ho ay nasa Hope Channel po tayo kasama si Pastor Bjorn Capiendo. 5:30 po ang start ng ating live bukas, Gabi ng Panginoon. Hope Channel, mapanood nyo rin po dito sa page ng Pag-aaral Natin Ministry. Ngayon, kung hindi pa po kayo nakapag-follow sa ating page, paki-follow. Ganon din po yung mga follower ng page natin, paki-follow na rin po yung aking personal na account. No? Gusto rin natin na dumami yung ating personal account at na nakakatulong din po yon mga kapatid kahit papaano ay meron po tayong mga ina-upload po doon na mga putol-putol na video. Ano lang natin, back up po natin yan kasi alam natin yung kahit ng mga sikat na vlogger na hack na determinate yung kanilang mga account. So, nagpe-prepare tayo ng backup. Kaya kahit na mas maganda yon, napapalo nyo rin po yung aking personal. Meron din akong page mga kapatid. Si Brother Gomer, meron din po. Follow nyo po yung kanyang personal na account din. Kasi pag magbe-message po kayo na hindi po kayo friend, ay hindi po namin makikita yan. Maliban na follower po kayo, ay kahit papaano, makikita po namin siya sa mga request na message o tsaka sa spam. At yung mga follower po natin na hindi pa subscribers ng ating YouTube channel, paki-subscribe po mga kapatid para dumami po yung ating subscribers ng YouTube. Thank you po at salamat sa inyong panonood. Good night po sa mga bansa na gabi. Magandang umaga sa ibang bansa at ingat po sa mga naglalakbay. Salamat sa inyong panonood. Brother Gomer, thank you. Alright, mga kapatid. Maraming salamat, Brother Johnson.